nakakapagod ang biyahe. Welcome dito sa ating probinsya. Kamusta ang biyahe ninyo, mga anak at apo ko? Ayos lang po, Nay. Nakakapagod, pero masaya dahil muli tayo nagkita-kita. Yes, Johnny, I'm happy to see you again after how many years? But Dad, I'm hungry na. Can we eat muna? Ay, oo naman. Tama-tama. May bagong bukas na meriendahan na natin dito. Balita ko, masarap ang mga pagkain inirindahan nila doon. Tayo na! Cafe ba, tita? Let's G! Isang magpalang araw sa inyo. Welcome po dito sa Merienda Cafe o Kasaysayan, kung saan ang bawat merienda ay kasaysayan. Sa bawat kasaysayan, may ugnayang sumibol sa pagitan ng Pilipinas at iba pang bansa. Huh? Weird! Siya, tama na yan. Halina tumorder na tayo. Ano gusto niyo kainin? Gusto ko ay yung tunay na pagkain. Ayoko ito mga nakikita ko dito. Hindi mo kang nakakabusog. At isa pa, hindi ko mapigkas sa mga ngalan. Tamang-tama po, Lola. Meron po kaming suman na gawa sa malagkit na bigas na nagmula sa ating lupang sinalangan. Sinamahang tsokolate na dumaan sa kalakalang nag-ugat mula sa Mexico. Sa pagkasabog na ito, makikita ang unang hibla ng ating pakipaglunayan sa labas ng kapuluan. Aba, ang galing mo! Alam niyo ba na bago pa man tayo sakupin ng mga dayuhan, ang mga unang Pilipino ay nakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa, sa mga Chino, Malay at iba pang pangkat Asyano. Sa pamamagitan ng kalakalan, natutuhan nating pagyamanin ang ating pagkain bayan. Tama po, Lola. Kaya narito po ang masarap na suman at may na tsokolate para sa inyo.
arroz caldo at ensaymada ang order ko. Wait, Dad. What arroz caldo? Good ba siya combo with ensaymada? Paborito ng tatay mo noon pa man. Tuwing pagkatapos ng misa, dinadala kami ni nanay sa bayan. Arroz caldo at ensaymada ang merienda. Ang arroz caldo, kanin na pinakuluan sa sabaw ng manok. Ang ensaymada naman, simple lang noon. Konting asukal, mantikilya, halos walang keso, pero masarap. Ang arroz caldo ay isang pagkain Pilipino na may impluensya ng lutuing Kastila at Chino. Mula ito sa salitang Kastila na arroz, bigas, at caldo, sabaw. Noong panahon ng kolonyalismong Kastila, inangkop ng mga Pilipino ang mga lokal na sangkap tulad ng luya, bawang, at manok upang makabuo ng bersyong mas akma sa panlasang Pinoy. Kalaunan, naging paboritong pagkain ito lalo na kapag malamig ang panahon, may sakit o kailangan ng mainit at pampalakas na pagkain. Kasabay ng mga pagkain ito, dinala rin ng mga Espanyol ang pananampalatayang Kristiyano ang simbahan, ang misa at ang mga pistang nagbuklod sa pamilyang Pilipino.